Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pag-ibig ay parang laro sa arcade. Kailangan mong ibigay ang iyong best para manalo. Pero ang masakit sa paglalaro sa arcade yung makita mong panalo ka na sana. Kaya lang ay hindi mo pinagbutihan kaya nag-game over ka. Kumusta Papa Dudut? Finally, I have decided na ituloy ang plano ko na pagsulat sa inyo. Siya nga pala ako si Angelina, simpleng babae lamang ako. Na may simpleng pangarap. Ang magmahal at mahalin din ng tapat. I know every woman would agree if I say na kapag nagka-boyfriend tayo, ay gusto na natin na siya na din yung taong makakatuluyan natin in the end. Kaya nga kapag nagka-boyfriend tayo ay sobrang pagmamahal ang ibinibigay natin sa kanila to the extent na minsan hindi na tayo nagtitira o nakakalimutan na natin yung mga sarili natin. Ganito ko minahal noon si Cesar. Papa Dudut, hindi ko unang boyfriend si Cesar pero siya yung itinuring kong seryosong boyfriend. Dahil noong nasa high school pa lamang ako ay nagka-boyfriend na din ako. Pero alam kong dahil lamang yon sa paghanga at hindi pa talaga yung pag-ibig na maituturing. Papa Dudut, nakilala ko si Cesar sa isang arcade sa kilalang mall sa lugar namin. Nasa college pa ako noon. At 4 na taon ang tanda niya sa akin. I was on my junior year in college noong makilala ko siya. Madalas ako sa arcade noon para magpalipas ng oras. At mawala ang aking stress sa pag-aaral. Hindi po ako expert sa mga arcade games at madalas pa nga na nag-game over ako. Pero kakaiba si Cesar. He is an expert gamer. Madalas ko siyang napapansin noon na naglalaro ng Sega arcade games kasama ng mga kaibigan niya. Ang hindi ko alam ay minamatyagan na pala nila ako noon. Nagkataon din na may gusto rin sa akin yung kaibigan niyang si Carlo, kaya labis siyang na-curious sa akin. Isang araw habang naglalaro ako ng car racing at nangunguna na ako, hindi ko alam na nasa likuran ko na pala siya at pinapanood ang aking ginagawa. Nagulat na lamang ako. Nang pagkatapos ko sa laro ay bigla siyang nagsalita. "Ang galing mo miss, congratulations." Bati niya sa akin. Nang mga oras na yon ay hindi ko alam ang aking sasabihin dahil sa sobrang gulat. Napa-thank you na lamang ako sa sinabi niya. Alam mo ba? Matagal ko nang nilalaro ang race game na yan. Hindi ako manalo-nalo. Akala ko nga may daya yan. Kwento niya sa akin. Ganon ba? Tangay ko na lang na nasabi. Maya-maya ay nagpakilala na siya sa akin. At ganon din ang aking ginawa. Mabait naman si Cesar, gentleman, kaya madali naming naka-vibes ang isa't isa. Papa Dudut, dito na nagsimula ang aming pagkakaibigan. Nagpatuloy kaming magkausap sa social media at sa text. Hanggang sa mag-decide kaming lumabas na dalawa. Simula noon ay naging regular ang pagkikita namin. Madalas din niya akong tulungan noon sa mga projects ko, especially sa mga presentations since nalaman kong computer science ang kinukuha niya, habang ako naman ay chemical engineering ang kinukuha. Yun din ang naging daan para maging close kami sa isa't isa. Samantala isang araw ay muli akong tinulungan ni Cesar na gawin ang isa kong project. At labis akong natuwa noon sa resulta ng kanyang ginawa. Angelina,
Kung sakaling may mga projects ka pa huwag kang mahihiyang lumapit sa akin ha. Handa kitang tulungan anytime. Sabi ni Cesar sa akin pagkaabot sa akin ng project ko. Naku, nakakahiya naman sa iyo pero Cesar, salamat ha. Malaking tulong ka talaga, ang sabi ko. Dahil sa iyo nabawasan ang mga alalahanin ko. Wala yun, wika ni Cesar na halatang nag-blush. Siya nga pala, alam mo ba? Tinatanong ni Kuya Nilo kung magsyota na raw ba tayo kasi ang sweet daw natin sa isa't isa. Pagpapatuloy pa niya. Napangiti naman ako. Talaga? Ang nasabi ko sa kanya. Si Kuya Nilo talaga, hindi titigil hanggat hindi siya nagtatagumpay na i-match tayong dalawa. Ang tinutukoy ko dito ay ang kaibigan namin ni Cesar na nagtatrabaho sa arcade na pinupuntahan namin sa mall. Angelina, may tatanong ako sa iyo. Ngayon nasa iyo na yan. Kung sasagutin mo o hindi. Nahihiyang sabi pa ni Cesar. Ano na ba tayo? Medyo nawala ang ngiti sa aking bibig at napalitan ng kaunting kaba. Anong gusto mong sabihin? Tanong ko. May nararamdaman ka ba sa akin? Diretsang tanong niya sa akin. Bagamat pinagpapawisan dahil sa kaba. Papadudot ng mga panahon na yon ay nararamdaman ko nang may pagdatangi ako kay Cesar. Hindi ko ma-explain kung love na ba ito. Pero hangang-hanga ako sa kanya. Masaya ako kapag kasama ko siya. Bumibilis ang tibok ng puso ko kapag nagkakatitigan kami. At parang nakukuryente ang katawan ko kapag hinahawakan niya ako. Bukod pa ron ay palagi ko siyang hinahanap-hanap. At hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi kami magkasama. And best all of, I care for him. Pero natatandaan ko, nasabi sa akin noon ni Kuya Nilo na nahahalata niyang may pagmamahal akong nararamdaman kay Cesar. Dahil nga sa sobrang caring ko sa aking kaibigan. Dahil doon papadudot ay pinagpalagay ko na baka love nga yung nararamdaman ko para kay Cesar. Okay, magtatapat na ako. May gusto nga ako sa iyo, pag-amin ko sa kanya. Kaso nahihiya akong sabihin kasi mas matanda ka sa akin at baka hindi mo lang ako seryosohin dahil baka bunso lang ang tingin mo sa akin. Wala namang problema kung mas matanda ako sa iyo. Nakangiting tugon pa ni Cesar sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi ako magte-take advantage sa iyo sakali mang tanggapin mo ang pagtingin ko sa iyo. Nagulat ako sa sinabing yun ni Cesar. Pareho palang nararamdaman namin para sa isa't isa. At labis kong ikinakatuwa yun, papadudot. Pero nasa sayo yan kung gusto mong i-upgrade sa love ang lahat. Dagdag niya. Hindi kita pipilitin sakaling mas piliin mo muna ang pag-aaral mo kaysa relasyon. Tingin ko kasi parang nabigla ka lang sa tanong ko. Bibigyan kita ng sapat na panahon para makapag-isip. Salamat Cesar, sabi ko. Tama ka, kailangan mo ngang pag-isipan ito mabuti bago tayo sumabak sa isang relasyon. Sa ngayon kung ano man ang meron sa atin ay i-treasure muna natin. Ang sabi pa ni Cesar kung saan ay sumang-ayon ako. Papadudot ganon na nga ang nangyari. Hinayaan namin ang panahon ang maghusga. Hanggang sa isang araw ay na-realize namin na mahal namin ang isa't isa. Kaya wala na kaming inaksayang panahon at naging kaming dalawa na. Siyang naging honey ko at baby ko ang tawag naman niya sa akin. Papadudot masaya ang mga lumipas na panahon sa amin ni Cesar. Nang makapagtapos si Cesar ay nagkikita pa rin kami sa arcade na madalas naming puntahan. Inaaya din niya akong kumain na magkasama pagkatapos ay ihahatid niya ako pauwi sa bahay namin. Habang siya naman ay papasok na sa work bilang night shift call center agent. Samantala katulad ng karamihan sa mga relasyon ay dumaraan din kami sa mga pagsubok. Nariyan ang tampuhan, pagseselos at kung ano-anong pagsubok na dumadaan sa aming relasyon. Pero dahil sa pasensyoso si Cesar at very open naman siya sa akin kaya nawawala
ang aking pag-aalinlangan sa kanya. Kaya tumagal ang aming relasyon ng 3 years. Pero Papa Dudut, dumating rin ang mga araw na unti-unti na siyang naging secretive sa akin. Nung una ay hindi ko yon pinapansin. Ngunit sa paglipas ng panahon ay lumakas talaga ang kutob ko na parang may madidiskubre ako kay Cesar na ikakagulat ko. Angelina, sa totoo lang ay naobserbahan ko na parang ikaw yung nagdadala ng relasyon ninyo ni Cesar. You know, bata pa lang tayo kilala na kita. Mapagmahal kang babae at kung magmahal ka ay sobra-sobra. To the extent na wala ka nang tinitira para sa sarili mo. Kaya alam ko na sobra mong mahal na mahal yang si Cesar. Sabi naman sa akin ng kaibigan kong si Cel. Oo, tama ka. Mahal na mahal ko siya. Sagot ko, pero aaminin kong sumang-ayon ako kay Cel na nitong mga nakaraang buwan ay parang ako na lang ang nagdadala ng aming relasyon ng boyfriend ko. Pero friend, sinasabi ko sa iyo ha, huwag mong ituon lang sa kanya ang buhay mo. Huwag mo siyang mahalin ng sobra. Magtira ka para sa sarili mo. Payo niya sa akin. Gaano mo kakilala ang boyfriend mo? Pahabol niyang tanong. Sabihin nating mahal na mahal niya ako, tugon ko. Pero kung mahal ka niya, bakit ka kinakabahan? Alam mo tayong mga babae, kapag kinakabahan tayo tungkol sa isang tao o bagay ay kadalasang totoo o nagkakatotoo yung mga iniisip at nararamdaman natin. Ngayon kung kinakabahan ka kay Cesar na baka may something siya na nililihim sa'yo, baka nga totoo yun kaya kung ako sa'yo mas talasan mo pa ang pakiramdam mo sa kanya. Payo pa ni Cel sa akin. Pagkatapos ay muli siyang nagpatuloy na siyang ikinaintriga ko. Huwag kang magagalit ha, pero parang may nararamdaman ako kay Cesar. Parang merong something sa kanya na hindi ko may paliwanag. Na parang nasa loob ang kulo niya? Ganun ba? Sagot ko naman. Oo, ayan ha. Sa'yo na nanggaling yan. Kaya ikaw Angelina, maging wise ka pagdating dyan sa boyfriend mo. Ang sabi ni Cel sa akin. Papadudot naging ganon ang setup namin ni Cesar. Pagkatapos ng tampuhan ay nagkakabati rin kami. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay unti-unti kong napapansin na nagiging kakaiba na ang kinikilos ni Cesar. Kaya minsan ay napapaisip ako kung may tinatagong lihim sa akin ng boyfriend ko. Napapaisip din ako na baka totoo nga yung sinasabi sa akin ng best friend kong si Cel na may something kay Cesar na dapat kong tuklasin. At hindi nga nagtagal, papadudot, dahil isang araw pagkagaling namin ni Cesar sa paglalakwat siya sa mall, ay hinatid niya ako ngunit hanggang sa kanto lang. Katwiran niya ay nagmamadali siya dahil may emergency daw sa bahay nila. Siyempre pumayag ako at sinabihan ko na lamang siya na mag-ingat sa pag-uwi. Pag-uwi sa bahay ay agad akong sinalubong ng aking ama at ina at doon ay kumain kami ng hapunan ng sabay. Pagdating naman sa aking kwarto ay laking gulat ko nang biglang may tumunog sa loob ng aking bag. Pagtingin ko sa aking bag ay nagulat akong nandoon ang cellphone ni Cesar. Bigla ko naalala noon na pinatago muna sa akin ng boyfriend ko ang kanyang cellphone sa aking bag habang naglalaro siya ng arcade. Papadudot binasa ko ang mensahe at napagtanto kong galing yon sa isang babaeng nagngangalang Joy. Pero habang binabasa ko yung mensahe ni Joy sa aking boyfriend ay nanlumo ako at gusto kong maiyak sa galit. Hanang tawag noong Joy kay Cesar at nang sinuri ko ang inbox ay bumulaga sa akin ang mga palitan nila ng mensahe ng boyfriend ko. Sweet at endearing, ibig sabihin niloloko ako ni Cesar. Dahil sa sobrang galit ay nagpa siya akong tawagan noon si Joy gamit ang cellphone ni Cesar. At tulad ng aking inaasahan, sinagot yon ng walang hiyang babae. Hello baby ko, napatawag ka? Tanong ng babae sa kabilang linya. Sinong baby ko? Yung tinutukoy mo, si Cesar ba? Nagsiselos kong tanong. Halatang nagulat ang babae sa kabilang linya pero naging sarkastiko ito sa akin. So ikaw pala yung other girl ni Cesar, sabi ng babae sa kabilang linya. Bakit pala nasa iyo ang cellphone ng boyfriend ko?
Pang-asar pa nito sa akin. Boyfriend ko si Cesar, mahigit 3 taon na kami. Galit kong wika sa babae. Pero lalong nang asar si Joy. I don't care kung 3 taon na kayong magkarelasyon. Basta ang alam ko, ako ang tunay na mahal ni Cesar at hindi ikaw. O bakit natameme ka na dyan? Nanginig na ako noon sa sobrang galit, Papa Dudut. At kung pwede lang nasa bunutan ko ang babae sa telepono ay kanina ko pang ginawa. Kailan pa kayo ng boyfriend ko? Usig ko sa babae. Siguro mag-1 taon na, sagot pa ni Joy. Nagpantig ang aking tenga. Ibig sabihin mag-1 taon na pala akong niloloko ng boyfriend ko. Ang buong akala ko ay going strong pa rin kami. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil wala akong kalam-alam na unti-unti na pala kaming nasisira. Well, nasabi sa akin ni Cesar ang lahat ng tungkol sa'yo. Well, just a piece of advice, girl. Hiwalayan mo na si Cesar kasi niloloko ka lang niya. Huwag mo na siyang papiliin kasi masasaktan ka lang. Ako pa rin kasi ang pipilian ng boyfriend mo. Parang sinaksak ang aking puso nang sabihin niyo ni Joy. Kaya hindi ko na namalayang nabitawan ko na noon ang hawak kong cellphone. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak hanggang sa kumatok noon ang aking ama para sabihin sa akin na nasa baba si Cesar naghihintay sa akin. Agad ko noong tinungo ang pinto at binuksan para ibigay kay Papa ang cellphone ni Cesar at siya na lamang ang magbigay noon sa boyfriend ko. Sinabi ko rin na masama ang pakiramdam ko kaya hindi ko mahaharap ang aking boyfriend. Tumango na lamang si Papa at iniwan ako sa aking kwarto. Papa Dudut, at that time ay punong-puno ng galit ang puso ko. Hindi ko namamalaya noon na umiiyak na pala ako. Masakit pala sa pakiramdam na matuklasan mong niloloko ka lang pala ng taong mahal mo. Noong mga panahon din yon ay gusto kong saktan physically si Cesar pero hindi ko rin magawa kinalaunan dahil nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Papa Dudut, sa kabila ng kataksilan niya sa akin ay minahal ko pa rin si Cesar. At umaasa ako noon na isang araw ay magbabago rin siya at kami pa rin ang magkakasama hanggang sa finish line. Samantala ilang araw ang lumipas ay wala kaming communication ni Cesar. Hindi na rin ako naglakas ng loob na mag-text sa kanya o tumawag dahil sobrang down na ako ng mga panahong yon. At lalo lang madadagdagan ng sakit ng dibdib ko kung sasabihin niya sa akin na hindi na niya ako mahal at gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Pero pagkalipas ng 2 linggo ay hinanda ko na ang aking sarili na baka wala na talagang pag-asang uminit muli ang aming relasyon. Sel, mahigit 3 taon na kami ni Cesar. Akala ko siya na ang ideal guy ko. Akala ko siya na ang destiny ko pero bakit ganon? Mauwi lang din pala sa walang pinagsamahan namin. Malungkot kong wika habang nagpapalipas kami ng oras sa isang coffee shop sa mall. Yan ang patunay na hindi sukatan ang haba ng pagsasama para sabihing destiny kayo or meant to be, Angelina. Kalimutan mo na si Cesar. Hindi siya ang lalaking iniiyakan. Biruin mo pagkatapos mong magsakripisyo sa kanya, pagkatapos mong ibigay ang lahat ilolokohin ka lang niya. Sagot naman ni Sel sa akin. Huwag mong pairalin masyado ang puso. Gamitin mo ang utak mo. Come on, computer science major ka. Lahat ng mga nagtitake ng course na yan ay matatalino. Gamitin mo yung talino mo, girl. Dagdag pa niya. Pero hindi ko pinansin ang mga sinabi ng kaibigan ko. Maya-maya ay biglang nagring ang cellphone ko. Nakita naming pareho ni Sel kung sino ang tumatawag. Si Cesar. O teka, huwag mo sabihin sa akin na sasagutin mo yung tawag niya. Angelina, kung ako sa'yo huwag mo na siyang kausapin. Sigurado kasi akong kukulitin ka lang yan para makipagbalikan ka sa kanya. Tapos nakipagbalikan ka naman sa kanya. Sasabihan kanyang utu-uto at patuloy siya sa panluloko sa iyo. Sabi sa akin ng aking kaibigan. Pero hindi ko siya pinakinggan at sa halip ay sinagot ko pa rin ang tawag. Angelina, nasan ka na? Pwede ba tayong magkita ngayon? May mahalaga lang akong sasabihin sa iyo. Sabi ni Cesar sa kabilang linya. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Tanong ko sa kanya. Patawarin mo na ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Pinagsisisihan ko ng lahat ng yun.
Wika ng boyfriend ko na siyang nagpalambot sa aking puso. Naramdaman ko kasi na parang nagsasabi siya ng totoo. Bukod sa mahal ko pa rin naman si Cesar sa kabila ng ginawa niyang kasalanan sa akin. Pinatulan ko si Joy kasi noong mga panahong yun gulong-gulo ako sa mga nararamdaman ko sa iyo. Pero nung maghiwalay tayo, it made me realize na hindi ako mabubuhay kung wala ka. Angelina, ikaw ang mahal ko, hindi si Joy. Kaya heto, hiniwalayan ko na siya para sa iyo. Paglalahad pa ni Cesar. Totoo ba yung sinasabi mo? Gusto ko makasigurado sa akin narinig mula sa kanya. Oo, Angelina. Maniwala ka sa akin. Ikaw talaga ang mahal ko. Pagkukumbinsi niya sa akin. Pangako hindi na mauulit pa yon. Magpapakatino na ako at gagawin ko ang lahat para hindi ka na magselos. Wala ko naging sagot sa kanya noong araw na yon, Papa Dudut. Pero simula noon ay hindi na ako tinantanan pa ni Cesar. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa akin and he want me back. May pagkakataon pa ngang halos lumuhod siya noon sa pakikiusap sa akin na makipagbalikan ako sa kanya. He also admitted that Joy was just a fling. Nung una talaga ay nang matigas ako kay Cesar pero dahil sa nanaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya, ay pinatawad ko ulit siya at nagkabalikan ulit kami. Akala ko ay okay na talaga ang lahat. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil isang gabi ay aksidente ko nabuksan ang kanyang cellphone. At doon ay nakita ko ang mga palitan nila ng mensahe sa text at sa messenger. Nagsinungaling sa akin si Cesar dahil sinabi niya noon sa akin na wala na silang communication ni Joy. Kaya nang gabing yon ay kinumpronta ko ang aking boyfriend. Ipinakita ko pa sa kanya ang mga screenshot ko at ebidensya. Akala ko ba wala na kayong komunikasyon ng Joy na yan? Usik ko kay Cesar sabay hampas sa kanya ng cellphone niya. Ano yan? Magkikita pala kayo sa darating na linggo? Huwag mo sabihin sa akin na magkikita kayo as friends. Angelina, walang masabi si Cesar ng mga oras na yon. Halata kasing guilty siya sa panlulokong ginawa niya sa akin. At tanging pangalan ko lang ang nasabi niya. Mahal mo pa rin siya, tama ba? Huli kong tanong sa kanya ngunit hindi sumagot si Cesar. From what I see sa ekspresyon ng mukha niya, mukhang mahal pa rin niya si Joy. Kaya nag-decide na lamang ako na paalisin siya. Papa Dudut, wala akong ginawa ng gabing yon kundi ang umiyak. I was so devastated at nagkamali ako ng desisyon na bigyan siya ng second chance dahil inakala ko noon na nagsasabi siya ng totoo. Pero hindi pala. Samantala, nang makipaghiwalay ako sa kanya, ay tuluyang nasira ang mundo ko. Bukod sa pag-iyak ay napabayaan ko rin ang aking sarili. Nakakaligtaan kong kumain ng tamang oras na kinalaunan ay naging sanhi ng sakit ko sa tiyan. Nang hinang pangangatawang ko at nawalan na ako ng ganang mabuhay. Hindi nagtagal para maibsan ang sakit na nararamdaman ko ay natuto akong magbisyo ng alak. Inom dito, inom doon. Halos gabi-gabi kong ginawa yon. Nagpakalasing para makalimutan ko si Cesar kahit pansamantala lamang. Napabayaan ko rin noon ang aking pag-aaral at mas ginusto ko pang tumambay sa arcade sa mall para magpalipas ng oras. Pero madalas ay natatalo lamang ako dahil wala doon ang focus ko. Then may na-realize akong isang bagay. Papadudot ang pagmamahal ko kay Cesar ay parang isang arcade game. Walang kasiguraduhan kung mananalo ka o matatalo. Kahit pa sabihin pa natin ibinigay ko na ang best ko to retain our relationship. At sa naging sitwasyon namin ay natalo ako sa kabila ng katapatan ko sa kanya. Loving him is a losing game. Samantala, mayroon pa akong isang kaibigan noon na nagngangalang Ivan. Actually, silang dalawa ni Cel ang madalas kong kasama noon bago pa dumating si Cesar. Sinubukan din niyang manligaw noon sa akin pero binasted ko lang. Oo, nararamdaman kong nasaktan noon si Ivan pero ginalang pa rin niya ang aking desisyon. Nung nalaman niya na may boyfriend na ako ay siya ang numero unong sumuporta sa akin.
At isa rin siya sa mga nasasabihan ko ng problema ko. Kaya nung malaman niyang break na kami ni Cesar ay si Ivan ang sumaklolo sa akin. Angelina, kaya mo yan. Huwag mo nang iyakan ang lalaking yon. Katulad nung sinasabi ng iba, baka hindi talaga siya ang destiny mo. Maraming lalaki pa dyan ang higit na magmamahal sa'yo. Sabi ni Ivan sa akin habang dinadamayan ako sa pighating nararanasan ko. Bakit kasi sa dinami-rami ng babae dyan, ako pang maswerteng winalanghiya ng lalaking yun? Sabi ko naman. Parte talaga ng buhay na dumaan ka sa mga ganong pagsubok. Pero alam mo ba, sa nangyaring yan sa buhay mo sigurado akong may natutunan kang aral. Ngayon, isabuhay mo lang lahat yung mga natutunan mo sa experience mo kay Cesar. Nang sa gayon hindi na maulit pa kapag pumasok ka na sa panibagong relasyon. Payo sa akin ang aking kaibigan. Angelina, kahit na nasaktan ka na huwag ka pa rin tumigil na magmahal. Malay mo, baka sa mga susunod na araw mahanap mo na rin ang destiny mo. Dagdag pa niya. Ikaw, Ivan, umaasa ka rin ba na mahanap mo ang destiny mo? Tanong ko ulit sa kanya. Oo, umaasa pa rin ako. Tugon ni Ivan. Sa totoo lang binubulong ng puso at utak ko na nakita ko na ang destiny ko kaso mukhang hindi pa panahon para maging kami. Kaya hayon, naghihintay na lang ako ng tamang panahon. Basta hindi ko na lang siya inaalisan ng tingin. Pero alam mo ba Angelina, palagi kong hinihiling sa Diyos na sana mapansin na ng taong yon na mahal ko siya. Papadudot ng ligaw sa akin si Ivan pagkaraan ng ilang linggo. Yun nga lang ay hindi ko siya masagot noon ng oo dahil noong mga panahong yon ay sinumpa ko na sa sarili ko na hindi na ako magmamahal pang muli dahil siguro takot na akong magmahal at masaktan muli pero iba si Ivan. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at katapatan niya sa akin. At kahit kailan ay hindi siya sumuko para suyuin ako. Kaya dumating din ang panahon na pinakawalan ko na ang galit ko kay Cesar at hinayaan ko na ang aking sarili na magmahal ulit. At sa pagkakataong yon ay sinagot ko ang panliligaw ni Ivan. Papadudot naging masaya naman ang relasyon namin ni Ivan at napakabuti niyang tao. At higit sa lahat ay damang-dama ko na ako ang priority niya. Hindi nagtagal ay sabay kaming graduate ng college at doon ay lalong tumibay ang aming pagmamahalan. Hanggang sa napagpasyahan naming magpakasal. 5 taon na ang lumipas, nagkaroon kami ng 3 anak, sina Carl at ang kambal naming sina Missy at Mordel. Papadudot naging masaya naman ako noong una sa piling ni Ivan at parang Reyna ang turing niya sa akin. Pero sa kabila ng pagmamahal sa akin ng asawa ko ay sinubok pa rin ang tadhana ang aking puso. Papadudot hindi ko alam kung anong nangyari pero sa paglipas ng panahon ay nakaramdam ako ng pagkasawa sa asawa ko. Pangit man sa pandinig pero sa bawat pagdaan ng taon ay parang hindi na ako naliligayahan sa kanya. Hanggang sa isang araw ay laking gulat ko na lamang na muling nagkasalubong ang landas namin ni Cesar. Kumusta ka na Angelina? Bati niya sa akin. Akalain mong magkikita pa ulit tayong dalawa. Kumusta ka na? Tanong ko sa kanya. Mag-asawa na ba kayo ni Joy? Naku, matagal na kaming hiwalay ni Joy 4 years ago. Katunayan may sarili na siyang pamilya. Kwento niya sa akin. Kung ako naman ang tatanungin mo, binata pa ako. Dagdag niya. Ganun ba? Ang sabi ko na lamang sa kanya. Ikaw, usisan niya sa akin. Ipinagtapat ko naman kay Cesar ang katotohanan na may sarili na akong pamilya. At nakita ko sa mukha niya ang labis na panghihinayang pagkarinig sa mga sinabi ko. May pupuntahan ka pa? Maya-maya'y tanong niya sa akin. Tumango ako. Sa grocery, bibili ako ng pagkain namin sa 3 araw. At saka ibibili ko rin ng gatas yung mga anak ko. Sabi ko sa kanya. Kung gano'n ay samahan na kita. Sabi naman niya sa akin. Papadudot wala na ako nagawa noong samahan niya ako papunta sa grocery. Tulad ng dati, masaya siyang kasama. Pagkatapos mag-grocery ay nilibre niya ako noon sa fast food para kumain. Doon ay hiningi niya sa akin ang aking bagong numero at Facebook profile.
Ewan ko ba, Papa Dudut, pero wala akong pag-aalinlangan na ibinigay yon sa kanya. Yun ang simula ng aming komunikasyon. Masipag mag-text at mag-send ng message si Cesar sa Facebook. Palagi kami nagkukwentuhan bago matulog. Pero syempre hindi ko yon pinaalam kay Ivan. Papa Dudut, malaki na rin pala ang pinagbago ni Cesar pero sa magandang paraan. Nasabi ko yon kasi kung magsalita at kumilos siya ay matured na siya. Kung titingnan nga ay parang ready na siyang magpamilya. Bukod sa palitan ng messages ay naging madalas din ang paglabas namin ni Cesar. Hindi ko yon pinapaalam sa aking asawa at sasabihin ko lang kay Ivan na namamalengke lang ako o mag-grocery. Pero pagkalabas ko ng bahay ay para kong ibong nakawala sa hawla at agad kaming nagkikita ni Cesar. Hanggang sa ilang buwan ang lumipas, napansin ko na parang nagkakaroon ulit ng puwang si Cesar sa aking puso. Samantala isang araw habang namamasyal kami ni Cesar sa park ay may sinabi siya sa akin. Kapag magkasama tayo, Angelina, ano bang nararamdaman mo? Tanong niya sa akin. Agad akong napaisip at mabilis na sinuri ang aking damdamin. Espesyal, tangi kong sagot sa kanya. Angelina, hindi mo ba alam na wala akong ibang hinahangad kundi ang makasama ka? Alam ko magugulat ka pero hindi ko may tatanggi na meron ding akong espesyal na nararamdaman para sa iyo. Biglang sabi ni Cesar sa akin. Napatingin ako sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya na tila may gusto siyang ilabas na damdamin na matagal na niyang kinikimkim. Mahal na kita ulit, pagtatapat na niya sa akin. Nakaramdam ako ng saya at lungkot pagkarinig ko ng sinabi niya. Pero Cesar, may pamilya na ako. Alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Mahal mo din ako, ang sabi pa ni Cesar. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay sumabog na ako. Oo, aaminin ko. Mahal din kita. Kahit alam kong mali ito, pagtatapat ko. Kaso Cesar, kung may nararamdaman tayo para sa isa't isa ay mas maganda sigurong pigilan na natin to hanggat maaga pa. Mali ito. Natatakot ako. Nakukonsensya ako. Hindi ko kayang mangaliwa kay Ivan. Mabait sa akin ang asawa ko. Mahal na mahal niya ako. At saka hindi ko hinangad na masira ang pamilya namin. Pagpapatuloy ko. Angelina, pakiusap. Huwag mong pigilan ang mga nararamdaman mo para sa akin, ang sabi ni Cesar habang nagmamakaawa. Pagkatapos noon ay hinawakan niya ang kamay ko at hinagkan. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko sa iyo na mamahalin kita ng buong tapat. Handa kitang bigyan ng maayos at masaganang buhay. Handa akong tanggapin ang mga anak mo. Pakiusap, Angelina. Iwan mo na si Ivan at sumama ka na sa akin. Papadudot ng mga panahong yon ay gulong-gulo ang isipan ko. Oo, aaminin ko na mahal ko rin si Cesar pero ayaw ko namang magtaksil kay Ivan. Kaso kahit anong paglaban ang gawin ko sa mga nararamdaman ko ay hindi ko magabi-gapi kaya ang ending ay nauwi rin ako sa pagtataksil. Oo, Papadudot, nagkaroon kami ng relasyon ni Cesar at nilihim ko yon sa asawa ko. Halos 8 buwan din kaming naglaro ni Cesar sa apoy. At sa loob ng mga buwan na yon ay sobra ko siyang minahal. Pero syempre hindi natutulog ang konsensya at patuloy akong binabagabag noon. Papadudot, sinikap ko talagang walang usok na maaring makalabas. Pero kahit na anong gawin kong pagtatago ay mauungkat at mauungkat rin ang pinakakatago mong lihim. Kaya bago pa maungkat ni Ivan ang totoo ay plinano kong tumakas sa bahay kasama ang aking 3 anak. Oo, buo na ang desisyon ko na iwan na si Ivan. Pero nang gabing yon ay nakita ko si Ivan na nakatayo sa labas na para bang umiiyak. Dahil sa curiosity ay pinuntahan ko ang asawa ko. Ivan, anong ginagawa mo rito sa labas? Bakit hindi ka pa pumasok sa loob? Tanong ko sa kanya. Bumaling si Ivan sa akin. Luhaan. Pero agad niyang pinunasan ang mga mata niya gamit ang kamay at mahinahon na nagsalita. Naging mabuti akong asawa sa iyo. Sabihin mo sa akin kung ano yung naging pagkukulang ko sa iyo. Tanong niya sa akin. Naging mabuti kang asawa sa akin at minahal mo talaga ako. Nagpapasalamat nga ako at ikaw ang naging asawa ko.
Nahihiya kong sagot kay Ivan. Ito na ang huling tanong ko sa iyo. Mahal mo pa ba ako? Pero agad na binago ni Ivan ang tanong. Mali pala ang tanong ko. Dapat pala itanong ko sa iyo kung bakit nawala ang pagmamahal mo sa akin. Ano, Angelina? Sabihin mo naman sa akin kung ano ba ang pagkukulang ko para naman malaman ko pagpapatuloy pa niya. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko rin alam noon kung ano ang sasabihin ko. Alam ko na yung tungkol sa inyo ni Cesar. Pagtatapat pa niya. Mahal mo pa rin ba siya? Ano bang klase ng pagmamahal na ibinibigay niya sa iyo ang hindi ko na ibigay? May pagkakaiba ba? Ano, Angelina? Naiiyak niyang tanong sa akin. Patawarin mo ako, Ivan. Tangi ko na lamang nasabi sa kanya na may halong pagsisisi. Alam mo, kung sa ibang asawa yan, binugbog ka na o di kaya ay pinatay dahil sa pagtataksil mo. Pero hindi ko kayang gawin yun sa iyo kahit na ginawa mo sa akin ng mga bagay na ito. Na ginawa mo akong tanga kasi mahal kita. Angelina, kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin na malaman na hindi ka na masaya sa piling ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit na malaman na niloloko mo ko. Angelina, hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa akin na iba ang laman ng puso mo. Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting asawa sa iyo. Binigay ko sa iyo ang lahat ng oras, atensyon, buong buhay ko. Ibinigay ko na sa iyo. Kulang pa ba yun sa iyo? Ha, Angelina? Aniya habang humahagulhol. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay napahagulhol na rin ako sa sobrang konsensya. Huwag ka mag-alala. Hindi ko kayang mamuhi sa iyo. Hindi ko kayang maggalit sa iyo kahit na masakit tong ginagawa mo sa akin. Ganyan kita kamahal, Angelina. Ganyan ako nagpakatanga sa iyo. Ganyan ako nagpakamartir sa iyo kasi mahal kita. Pagpapatuloy pa ni Ivan. Sige, Angelina, kung ayaw mo na sa akin, kung hindi ka na masaya sa akin ay hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko. Pinapalaya na kita, Angelina. Magsama na kayo ni Cesar. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magagalit sa iyo. Muli niyang sinabi sa akin bago niya ako iwanan. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ng araw na yon. Yon kasi ang araw na nasaktan ko ang puso ng aking asawa. Na ang kasalanan lamang ay magmahal sa akin ng tapat. Hanggang sa dumating ako sa punto na kailangan ko na ulit mamili kung sino ang mamahalin ko. At mas pinili ko ang aking asawa at pamilya, kaya agad kong tinuldukan ang problemang nilikha ko. Tinapos ko na kung ano man ang namamagitan sa amin ni Cesar. Papa Dudut, sinubukan kong bumawi kay Ivan, gumawa ko ng paraan para manumbalik ang init ng aming relasyon. Hindi rin ako noon tumigil sa kakahingi ng tawad sa kanya at nangako ako na hindi ko na siya pagtataksilan pa. Hanggang sa nagbunga na rin ang paghihirap ko at muli niya akong tinanggap. Doon ko naramdaman na patuloy pa rin niya akong minahal sa kabila ng lahat. Pero minsan ay hindi niya maiwasan na mabanggit yung pagtataksil ko sa kanya sa tuwing mainit ang ulo niya dahil sa akin. Siyempre wala na lang imik ako noon dahil kasalanan ko naman talaga kung bakit nangyayari yon. Ang dasal ko lang sana ay isang araw ay tuluyan na niyang makalimutan ang sakit na dinulot ko sa kanya. Kasi alam ng Diyos kung gaano ako nagsisisi sa mga kasalanang nagawa ko sa kanya. Papa Dudut, ito lang ang may babahagi kong kwento sa inyong programa. Sana'y maraming tao ang nakapulot ng aral sa kwento ko. Na walang may dudulot na maganda sa isang pamilya ang pagtataksil. Umaasa ako na isang araw ay mapipili ninyong i-ere ang sulat ko. Thank you in advance and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Angelina. Maraming salamat, Angelina, sa pagbabahagi mo ng kwento dito sa amin sa Papa Dudut Stories. Maraming pagsubok ang dumating sa iyong buhay, pag-ibig at pamilya. Ang nakakalungkot lang ay sinaktan ka ni Cesar sa huli. Pero nung bumalik siya sa iyong buhay ay sinaktan mo naman ang puso ng iyong asawa na minahal ka ng tapat. Buti na lamang at sa huli ay natauhan ka rin sa iyong pagkakamali at minabuti mong bumalik sa iyong asawa at mga anak.
Mga ka-online, pagtataksil ang pangunahing dahilan kaya nasisira ang relasyon ng dalawang taong nag-iibigan. At alam nating dulot ito ng tukso kung saan ay may ilan sa atin ang madaling bumigay at hindi nag-iisip ng kung ano nga ba ang magiging epekto nito sa kanyang buhay. Huwag nating sabihin na kapag nahuhulog tayo sa tukso ay kinakatwiran natin na tayo ay mga tao lamang. Mali. Mga ka-online, kaya tayo binigyan ng Diyos ng utak ay para pag-isipan ng mabuti ang mga desisyong ginagawa natin sa buhay. Bukod sa pag-iisip, binigyan rin tayo ng Diyos ng kakayahang kontrolin ang ating sariling katawan. Kaya kung alam na nating mali ang ating desisyong gagawin ay bakit pa natin itutuloy? Palagi nating tatandaan na ang tukso ay nandyan lang yan. Pero ang kontrol na tanggihan ng tukso ay nasa sa atin yan. Mga ka-online, kung ayaw nating makasakit ng damdamin ng ating kapwa, lalo na ang ating kasintahan o asawa ay iwasan natin ang mga panandaliang kaligayahan. At kahit gaano pa karami ang tuksong dumating sa iyong relasyon, magtatagumpay pa rin ang pagmamahalan basta't kasama ang Panginoon. Kaya para kina Angelina at Ivan naway maging masaya pa ang inyong pagsasama. God bless sa inyong pamilya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya Horror para sa mga daily horror uploads namin. Ganon din ang Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Salamat po sa mga nakasubscribe na. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.